Usapang social media influencer tayo. Kumakalat ngayon sa social media ang mga video ng Russian kick streamer na si Vitaly. Ito yung mga yan. Wait. Diba yan? Yan yung mga good deeds daw niya na nakapost sa kanyang social media account mismo sa FB. Siyempre, lahat tayo may good and bad side, diba? Yan lang na maipopost mo yung bad side mo. Social media influencer siya. So, curated kung ano yung posting niya. And yan yung kanyang good deeds. At, diba, sanay na tayo marinig yung linyahan na kapag nahuli sasabihin, mabait na tao yan o mabait na anak yan. So, eto yung ilan sa mga video pranks niya sa BGC. The cop doesn't want to do anything. He's just... Why does he not react? Excuse me. How much to sell your dog to China? Madam. Sorry. I'm gonna rob you if you keep walking away. I want to give you money. No? Okay. Okay, because you got a COVID mask, you liberal. Mga panay kagaguhan, kabastusan at napaka-entitled. Siya yung tipong nagbayad siya as a customer, tapos yung mentality na kahit ano pwede kong gawin. At dahil dyan ay binansagan siyang the next Johnny Somali ng mga netizens. Si Johnny Somali ay isang recent streamer din na nakulong sa South Korea. At bukod sa pagkakalat niya sa BGC, meron din siyang nasagasaan sa tundo habang nagta-tricycle siya. Tapos sa news sa TV, ang term na ginamit, nagulungan ng paa. Diba? Parang minimize ang action. Dahil ba foreigner at social media personality siya, may konting preferential treatment. Kasi isipin mo kung Pinoy yan, malamang ang headline ay nanagasa sa tundo para sensationalize, diba? At sa Filipino team or sa kanyang handler ng mga Pinoy, sabi ko lang, nakakahiya kayo. Sure, he hired you guys, diba? Pinarayaran niya kayo para i-assist niyo siya dito sa Pilipinas. Pero sana naman, let's be more discerning on who we work with. Level up na tayo guys, wag papatol sa mga trashy personalities. Mamaya, madamay pa kayo sa actions niya, diba? Anyway, backtrack tayo ng konti. Sino ba itong si Vitaly? Siya ay isa sa mga unang pranksters na sumikat sa YouTube noong around 2012. So medyo matanda na siya. No? Supposedly 33 years old siya, pero bakit mukha siyang 53? At dahil sa mga prank videos niya, ay ilang beses din siyang naaresto. Serious offenses pa nga yung iba gaya ng impersonation of a police officer at bomb threat. Pero nakalabas din after maaresto. Yung iba nagbayad ng bail, yung iba na-drop yung charges. So parang hindi siya nagkatanda. Pati mga major events gaya sa 2014 FIFA World Cup Finals, NBA Finals, 2017 World Series ay nag-prank din siya doon. At noong 2020, nagpunta siya ng Egypt tapos umakyat siya sa pyramid sa Gaza. Bawal yon. So pagbaba niya, naresto agad siya ng mga Egyptian police at nakulong siya ng 5 araw. Pero hanggang doon lang. After nun, dineport na lang siya sa Amerika. And then, pagbalik niya sa Amerika after a few months, 2020 din nakasuhan naman siya ng aggravated battery. Bakit? Kasi inatake niya yung isang babaeng nagja-jogging lang noon sa Miami Beach. Random attack yun hindi siya kilala ng babae. Tipong out of nowhere, bigla na lang siyang sumulpot, tapos pinatumba yung babae, tapos mala MMA fight ang eksena, pinugbog yung mukha ng babae. Halos mabasag yung mukha ng kawawang biktima Ito yung recording ng mga 911 calls ng mga eyewitnesses na tumawag at ang body cam video ng pag-aresto sa kanya sa insidenteng iyon. Somebody's outside shooting the out at somebody. Lock your doors and windows and do not let the person in. Are there any weapons involved? No. No, he's just shooting the out of somebody. Okay. Female on the ground. He was punching her in the face left and right. Okay. The female's in our driveway. I'm just beating the out of a girl. The male, is he white or black? White. They're both white. A white guy with blondish hair, wearing no t-shirt and young shorts. Put your hand on the car. Lean on the carpet. Lean on the car right there. Hey, right here. Can you do us a favor? Grabe nakakatakot. Parang gusto mo lang maging fit, magja-jogging ka, tapos bigla na lang may mag-ahambalang sa'yo, tuking ka sa mukha. Well, eventually, inamin naman niya sa mga interviews niya na lulong siya noon sa bawal na gamot. I started abusing drugs and alcohol. Kaya, please, don't do drugs. Huwag ka na ma-curious, sisirain lang yan ang buhay
buhay mo. At ang insidente na yan ay naging public kasi sikat siya nun, diba? At dahil dyan, nawala yung mga sponsorships niya at kalaunan ay na-cancel din ang monetization niya sa kanyang YouTube channel. Pero parang may silver lining pa rin sa kanya, diba? Kasi noong 2021, the following year, lumabas ang decision sa kaso niya sa Miami. Hindi siya na-convict doon, so wala siyang felony charge, wala siyang record. Instead, ay nakakuha siya ng pre-trial diversion. So, ano yung pre-trial diversion? Sa Florida, yung pre-trial diversion nila ay parang probation na yung accused ay makikipag-settle sa state attorney. Tapos magkakaroon sila ng contract, eto gagawin mo. Depende sa kung anong gusto ng state attorney. Pwedeng i-impose niya na mag-community service ka, mag-rehab, magbayad ng fines, or combination of that. So, okay. Swerte siya legally, diba? Kasi, grabe yun. Random attack, tapos walang kulong, diba? Despite that, tuluyan nang nawala ang monetization sa YouTube at pati Instagram account niya. Mga millions na yung followers niya noon eh. I think sa YouTube at that time, nasa 4 to 5 million ang subscribers niya. Tapos, let's say another 3 million sa Instagram. Tapos, meron pa siyang other platform like sa Facebook. Kung ito total mo lahat, around 10 million subscribers siya across all platforms. I-try naman niyang i-revive yung channel niya pero mukhang hindi gumana. Kaya eventually, nag-pivot siya as a Kick streamer. So sa Kick, wala masyadong restrictions eh. Madali or maluwag sila pagdating sa policies kung ano ang pwedeng i-content. Fast forward 2025. Kick streamer pa rin siya at mukhang binubuhay niya ulit ang kanyang YouTube at Instagram. At syempre, hindi naman sikreto na ang Pilipinas ang isa sa top destinations ng mga foreign vloggers kapag gusto nilang sumikat o buhayin muli ang platform nila. Gumagana pa rin naman kasi ang Pinoy baiting. Papatol tayo eh, tinawag lang na Filipino or I love Philippines. Tugsa agad eh, dumog agad, diba? Kaya, not surprising kung bakit andito siya. Tsaka alam niya na mababait ang mga Asians, lalong tayong mga Pinoy. Everyone's too nice here. I like it though. If I did this to a cop in Russia. So, totoong kilala sa buong mundo ang Filipino hospitality. Kaya lang, okay lang ba na ganun-ganun lang tratuhin tayo ng mga banyaga dito pa sa sariling bansa natin? Kung tayo nagkagawa ng mali sa bansa nila, tiyak, parusa ka agad, diba? Hindi pwedeng walk away ka lang. Na. I don't care. Hindi mo pwedeng sabihin yun, diba? Kaya madaming mga Filipino netizens ang gusto ay i-deport na siya. At noong April 2, naglabas ng reminder ang BI or Bureau of Immigration, pero hindi ito direktang nakatuon kay Vitaly. Parang generic lang siya. Ito yung pahayag ni Dana Sandoval na spokesperson ng Bureau of Immigration. Foreign visitors are expected to be in good behavior during their stay in the Philippines. We are a very hospitable country and we are the nicest, we have the nicest and kindest people. Hence, visitors are expected to reciprocate and follow laws during their stay here. So very diplomatic, diba? Okay, parang siguro warning to, no? At ito ang latest. So, yung pahayag na yan ni Dana Sandoval, I think around noon ng April. Pero, yun pala. Ang Bureau of Immigration pala ay nakikipagtulungan na sa CIDG. Kasi, after nung mag-viral yung pagpa-prank niya sa BGC noong April 1st, ang mga security guard at empleyado ng BGC ay nagreklamo pala sa Taguig Police. At ang Taguig Police naman ay nakipag-ugnayan na rin sa Bureau of Immigration. So, hapon ng April 2 ay hinuli siya ng mga taga-CIDG. Swerte siya, si Tory ang nasa CIDG ngayon, no? Mantakin mo, former president nga, inaresto niya. Eh, may mandato yung dating presidente ng more than 30 million. Eh, siya pa kaya. Let's see kung ano ang mangyayari sa kanya, kung may konting kulong ba or madedeport lang siya. Sa ngayon ay nasa detention facility siya sa Bureau of Immigration. So, hindi pa siya sa normal na kulungan. Baka trip din niya papunta sa Bilibid at i-stream sa kanyang feed. Anyway, sa mga nuisance vloggers dyan, lalo na sa mga foreigners, huwag nyo nang try ulit. Ito ang mensahe ng Bureau of Immigration Commissioner na si Joel Anthony Viado. Sabi niya, harassment and disruptive behaviors have no place in our society. We will take swift actions against offenders. Our laws exist
to protect the welfare of Filipinos. Aba, hindi na ba foreigner-friendly ang BI? Or when the price is right pa rin ba? Anyways, I commend the Bureau of Immigration swift action at sa CIDG din, diba? Dahil mabilis nilang na-actionan ito dahil based sa mga pinopost niya ng mga or sa mga streams, no, hindi siya magi-stop sa mga pranking niya or kung ano-anong pang mga katimangan na ginagawa niya. At malamang kung hindi siya maaksidente ay merong Pilipino na papatol dyan at malala pa ang mangyayari sa kanya kesa sa makulong or mapunta sa detention center at ma-deport. So, in a way, pinoprotektahan din siya. Kaya, ang tanong, mahilig ka din bang manood ng prank videos? Kilala mo ba siya before yung incident na to? At ano sa tingin mo, dapat na ba siyang ma-deport? O kulong muna para magkatanda naman siya kahit konti lang?